Guys, ito ata ngayon yung sobrang tindi ng lamig. Grabe. Minus 35 guys, oh. Feels like minus 45. Feels like minus 45 daw sabi ni Emma sa apps. Wow! Ay, naku. Pero buti, ano pa yan guys ha? Clear pa yung sky niya na. Wala pa masyadong ulap yan kasi magkakaroon ng araw mamaya eh. Unlike kahapon, makulimlim. Isipin nyo yun. Ano kasi, may kasamang hangin kasi eh. Oh. So tapos, plano sana namin, ihatid si Emma kaso si Zion kasi tulog pa tapos nagsuka kanina. Kasi inuubo siya. Siguro na titrigger lang yung lalamunan niya. Kaya si Emma gusto na lang mag-commute na lang. Then, sunduin na lang namin siya mamaya. Yan. Ayan. Good luck, Pwede good luck na? sa akin. So, buhay Canada. So, kahapon kasi, di ba, hinatid. Tapos, sinundo ko sa Chinook. Hindi natin na naranasan talaga yung paano mag-commute. Although, syempre, hindi ko naman talaga gusto. Hanggat kaya, di ba, makaiwas yan. Di ba, sabi ko nga, kahit nga online sana, pwede na. Kaya lang, in-person talaga yung class. Tapos ngayon, nag-aantay kami ng suspension ba naman ni SAIT, yung school ko, or parang shifting to online class nitong subject namin na iisa lang. Pero wala talaga guys, sabi ay tuloy pa rin per SAIT's policy, hindi mag-suspend or shift to online kahit minus 35 na, feels like minus 45. So, ngayon, since nga unwell si Zion, nagsuka, sabi ko, yan, kakayanin ko na lang kasi at any point in time, kung mag-stay rin talaga tayo dito sa Calgary, mararanasan ko yan or kailangan ko i-face. So, kailangan nating lakasan ng loob ngayon na magko-commute tayo. So, nag-aantay na lang ako ng bus para hindi ako matagal i-stay dun sa bus stop. Tinatimingan ko na lang plus dalakad or walk. So, in 20 minutes pa kasi dadating, maggagayak ako pag mga 10 minutes na lang. Kasi 5-minute walk lang yon plus, syempre, babagal ako ng konti. And, di ba, para ma-tell ko na rin sa inyo or ma-share yung experience, kamusta ba mag-commute? Kasi, commuter tayo talaga, di ba, na minus 35, kaya ba dito sa Canada, particularly sa Calgary? Para, syempre, magkaroon na rin ng idea yung iba na nagbabalak dito, kung kaya ba, syempre, kunwari walang sasakyan and ganito yung aabutin, kaya ba? Or kanina nga napapaisip ako, Uber na lang kaya, ganyan, ang check ko sa Uber, $26. May kaklase din ako nag-Uber kapag ganitong weather. Pero, syempre, bago pa tayo dumating sa point na yon, which is isang click lang naman yon, pag feel ko hindi ko na kaya mag-Uber ako. Pero kapag kinaya naman, syempre, di ba, why not mag-bus and train tayo? So, at least marami tayong options, di ba? And papasundo na lang ako kay Alwin mamaya. So, samahan nyo ako ha, na i-endure ito. So, samahan nyo ako habang naglalakad sa minus 35, which feels like minus 45. So, i-feel nyo rin na kasama nyo ako dito sa ganitong kalamig na lugar. Ito guys, sabi ko kay Emma, dalhin tong balaklava ko. Kay Alwin talaga to eh. Mm-hmm. So, para diba, covered tayo sa sa face. Ganito talaga dapat eh. Pero mukha akong holdupper. Hindi, pag nag-bonnet ka, ganun din yan. Yan ang ginagamit ko guys sa warehouse. Kasi kami, minus 30 kami dun sa freezer namin. Yan, yun yung gamit ko. Para kang ninja. Tapos lagay ka lang ng bonnet dito. Kasi kailangan guys, naka-cover din talaga yung ilong nyo eh. Kasi tutulo talaga. Hindi mo alam, tumutulo na yung sipon mo. Yung iba naka-face mask, alam niyo yun, yung kahit blue na face mask pang hospital. Kasi nakakatulong talaga siya kapag naka-cover yung nose. Oo, kasi sa sipon mo nga, babagsak talaga ng hindi mo nalalaman. Alright? Okay. Ready, Ayos, ready. ninja. May isa pa akong jacket may pa lang jacket tayo. pa yan. Nag-aantay pa lang. Alright. A few inches later. Bye! Ay, lamig. Ito tayo. Woo! Commute time. Minus 45. And minus 35 feels like minus 45. Samahan nyo ko. Hindi ko ikakat yung buong lakad ko para alam nyo ang aking nilalakad.
So, ayan o, at least, diba, maaga at hindi madilim. So, ito, sabi ko nga, walang bahay ito. So, hindi ko alam kung sino kapitbahay namin, kaya hindi pa rin ito na-shovel. Pati yun, sa kabila. Ayusin ko lang yung gloves ko. Yan. So, umalis ako in 8 minutes. Dadating yung bus. Yan. So, eto tayo. Mahirap pa nakakawakan. Ayan. So, kaya naman. Kasi feel ko prepared tayo sa damit. Oh. I thought, tatago sa lamig, pero wala akong lamig na nararamdaman, lalo na sa upper body ko. Yan sa legs, doble ako, pero feel ko mas may lamig doon. Yan. Nakakagat ko yung balaklava. So, yung klase ko guys ay 10 to 12. Yan, umalis ako ng bahay ngayon 8:40. Kaya more than enough time pa yon to commute. So, kagabi para na ako sinisipon, which is ininuman ko na siya ng BioFlu. And ngayon, nagpi-freeze yung parang sipon ko sa nose ko. Yan. Wala pa naman ako nafe-feel na na parang luha ko sa mga pilik mata ko. Kasi hindi ako nilalamig dito. So, okay to guys. Eddie Bauer. Yan. So sana gumaling na ang baby ko, si Zion. Ilang araw na din yun inuubo. Kaya napa-check up na rin namin. Sabi nung doktor, tuloy lang daw yung pinapainom namin for cough. And if magka-fever, yan, tempra. Kasi may tempra pa kami galing Pinas. Kunti na lang. Woo, we made it. Ayan. Diba? Kaya naman eh. Basta wag lang babad. Kaya tinaimingan ko. So sana in a minute or two, nandito na yung bus. Ayan. This is the bus stop. Ito yung gas station. Ito yung shed. Yung shed namin, wala nga lang heater. Pero, okay na rin para sa wind, diba? Ayan. Wala na akong mukha. Mata na lang. Ayan. So, wait na lang tayo ng bus. Hindi ko na kuha pa yung phone ngayon. Patayin ko muna to guys. So, ito yung bus ko. In 2 minutes yan. Let's wait for 2 minutes. Diba? Kaya yan, kaya. Ayan guys, nasa bus na tayo.
inches later. Ayan, papunta na tayo ng train station. So, bumaba tayo dito sa may library tsaka sa may Bow Valley. Okay. Wait na lang for go. Ayan yung gloves natin. Okay. So, walang masyadong traffic. Imbes na usual 30 minutes yung biyahe ko, nakuha namin ng 20 minutes. Siguro kasi walang masyadong nagpupul ng stock na pasahero kasi walang masyadong pasahero. Wala ding masyadong nagda-drive. Kaya feel ko maraming nag-work from home ngayon or umabsent. Yan, kasi ba naman nga, ganito ka-intense ang weather. Yan o, so, tiyatanggal nila kasi black ice to. Super nakakatulas. And antay ulit tayo ng go. So ito yung Bow Valley. Ayan. And then ito yung City Hall. Diba? And then may Tim Hortons doon. Forever Tim Hortons. Ayan. So, kamusta naman tayo dyan? Grabe, na-enjoy ko na lang. Pero kaya guys. Tinanong nga ako ni Alvin, kamusta yung biyahe ko. Sabi ko, nakasakay ako agad. Tapos sabi niya, kaya ba? Nakatulong din yung balaklava kasi hindi ako yung alam niyo yun, yung shawl na iniikot-ikot pa. Minsan pag nagko-commute ka, nalalaglag pa. Ganyan. Maganda yung naka-fix na sa face. Yan, ganito na agad. So, maghahanap pa ako ng maraming masks na ganito. Nakaganito na lang sa face. Hindi tayo mahirapan. Diba? Lakad muna tayo. So, tingnan nyo to guys, yung ilalakaran ko. Yan, gusto ko ipakita sa inyo. At samahan nyo ako. At least makita nyo ganito sa Calgary. Pero, guys, hindi ito araw-araw, linggo-linggo. Ngayong week lang ganito ka-intense. And by next week, it will be better. So, ngayon lang tayo magma-minus 30 ulit. Ayan. O, tingnan nyo, walang masyadong students. So, nasan sila, guys? Ulirang estudyante tayo. Ganon. Actually, nakaka-tempt absenan itong class na to. Pero ito yung kailangan kasi na in-person. Kasi simulation class siya for law office. So, diba? Sabi ko, tiyagain ko na. Kung kaya naman eh. Hindi naman tayo mamamatay kung papasok tayo dito. Basta proper lang yung attire, diba? Or gears natin. Kaya napansin nyo, walang masyadong students. Hindi ko alam, baka umabsent sila or nag-shift to online. Yan, si Sis yan na pala, nakita ko yung my day niya. Yung dalawang class niya daw kahapon, shift to online. So sabi ko, sana all. Kasi kami, yung mga profs, hindi nag-shift eh to online. Pag in person talaga sila. Okay. Okay, so may announcement that trains in downtown are currently stalled due to a power issue. So shuttle buses will pick up along 6th Avenue West and 9th Avenue East. Power issue in the downtown core. C-trains are currently not servicing the downtown core. And due to a power I will issue ask in the downtown core, officer kung I have to wait. the downtown core at this time. C-trains will travel as far as Bridgeland stations as well as Northland, Lakeside, and Oh guys, shut down ang train dito lang sa downtown. So I have to go to the other street and then look for the bus for the red line shuttle. Oh my god. Okay. This is life talaga. Kapag winter, alam ko na to. Narinig ko na rin to. Buti na lang nagre-research din tayo ng mga expected na pwedeng mangyari. Pwedeng talagang shutdown yung train, power issue, mga delays ng buses. So, lipat tayo dito. Hanapin natin yung red line, red shuttle. Ano nga yun?
Ang dami dito. And then I will take the sunny side, and from sunny side, magsisate. So, dalawang sakay pa. Oh my. Parang, yun ang hassle. Kasi, imbis na one ride na lang ako, nakat into two pa. So, binisi kong kayanin. Pag hindi ko kinaya, guys, mag-Uber ako. Yeah. Kasi malamig na. Several song-filled hours later. Guys, second pass. Diyos ko, muntik na ako mag-Uber. Yan. Kasi hindi ko alam kung saan sasakay. Sabi ng officer, red shuttle. Pero ito, bus number 4. Pero meron pa rin siyang route for safe. Kaya ipa-follow ko na lang yung sa maps. Yan, bago pa tayo mali. Buti na lang, 1 hour and a half yung dinedicate ko for commute today. Kaya may allowance pa tayo. At hindi ma-delete. Sana. Hindi pa umaalis eh. Ayan. Grabe, ang napipil ko, malamig yung sa legs ko. Parang nag-freeze. Although, naka-leggings inside na makapal, and then pants. And then super kapal na socks. And then boots. So, feel ko kulang pa yun. Pero sa upper body, wala akong nararamdamang lamig kasi 4 layers. Yung biyahe ko. So, may ilang stops pa bago makarating dito sa Saints. Okay. We are now here at Saint. Grabe. Feel ko mas napabuti pa na nasakay ako sa bus 4 kasi diretso na siya sa Saint. Yung sinabi ng officer, punta muna ako sa red shuttle and then magte-train ako sa sunny side papunta sa Saint. Pero ito at least nandito na ako agad. Grabe. Na-survive natin. Senator Burns agad ito yung agad yung building namin. So sa likod yung bus station, which is so good. Guys, so proud of myself, just ko. I still have 23 minutes and we made it. We made it. Sakay muna tayo ng elevator. Grabe. I can really say that the struggle is real. Pero kaya naman. Kanina namamanhit na yung toes ko. Hello! Buti na lang. Ayan, nag-warm na ngayon. And feel ko back to circulation na yung blood ko. Ayan. So, maaga pa kaya tingnan natin kung may class pa before. Yan, meron pang may nagka-class dito. So, wait pa muna tayo. Several song-filled hours later. So, ayan. Tapos na yung class. And ito, another struggle pa uwi. Pero magkikita kami supposedly sa Chinook Mall. Para isang sakay lang ako para sunduin niya. Kasi mas malapit na rin doon. Kaya tingnan muna natin kung working yung train station. So, tatawid lang muna ako ng 2 building. Tingnan natin. Magkakabit muna ako ng gloves at ang lamig pa rin. So, ganun pa rin ang weather. Woo! Yan. Guys, so sa minus 35 weather,
tirik na tirik yung araw. Pero malamig pa rin. Pero at least, diba, nakokontra yung lamig. So, feel ko mas manonood pa sa bones kung wala itong araw. Ayan. And this is the Heritage Building. So, sana working na yung train. Ayan, nagluluha ako. Diyos ko. Feel ko mafe-freeze yan sa pilik mata ko. Ayan na. Hindi nakita. Ayan. So yun, unwell pa rin si Zion. Ubo pa rin ang ubo. Tapos natitrigger kasi yung lalamunan niya. Nagsusuka siya. Pero hopefully he's okay. Yeah, so it's 12 noon. Kaya uwian ko na. Isang subject lang. Yan, nairaos natin, di ba? Ang kailangan na lang natin itawid ngayon ay ang commute pa uwi. Yan. Kailangan lang namin mag-meet somewhere ni Alvin. May errands lang kami syempre kailangan gawin. Kaya doon na lang kami sa namin meeting place, which is sa Chinook Station. Alright. So ito, samahan nyo ko ulit maglakad. Diba? Sa gitna ng minus 35. So ito, downhill. Magala natin kasi baka ma-slide tayo. So na-notice ko, konti yung students. May mga absent din akong classmates, pero ang pumasok sa amin nasa 90% Parang feel ko nasa 2 lang ang absent to, 3. Kaya grabe pa rin, no? Hindi nagka-cancel. Yung bahala ka na kung kaya mo o hindi. Or kasi ganito talaga sa Calgary, kaya deal with it. Pero sabi pala sa news, yung ganitong weather sa katanghalian, yan, it happened pa nung 20 years ago. So ngayon lang ulit ganito lumamig ng tanghaling tapat. Yan, may train naririnig ko. So let's walk. Ayan yung isa. So doon tayo sa pa southbound. Ito pa northbound yan eh. So mabilis ako maglakad. Baka manotice nyo maalog. Ayan. So save ko pala muna yung battery. Hindi ko alam ba't nag-drain, or sabi nila kapag malamig daw talaga mas mabilis ma-drain yung battery. So yan. Alright. Nakikita ko, grabe. Double digit ang waiting ko. 14 minutes. Tatago muna ako nito. Ayan o, 14 minutes. Tapos ang kasunod 18. Ang daya naman. Pero okay lang. Meron namang waiting area doon na merong heater. Kaya okay lang sa akin. Kita nyo ba, nag-freeze na yan, no? Nagluluha yung ice ko. Ayan. So ito yung ramp. Walang tao. Feel ko kakaalis lang ng train. Kaya ganyan. At least yan, 13 minutes na lang. And papakita ko sa inyo kung saan ako mag-wait. So, ito yung SAIT. Katapat ng SAIT yung university, ay yung Alberta University of the Arts. Ayan na, waiting time. 13 minutes, yung kasunod 18 minutes. So, dito muna ako nagtatago kasi merong dito heater. Yan, pasok muna tayo. Right.
with my classmate Rosana. Hello everyone. Yeah, she's from Argentina Yes. and also Spain. And since nga not working yung train yan, I have to walk for just one stop lang. So canceled ang Chinook namin ni Alwin. Yan. So let's endure the weather. Minus 35 feels like minus 45. So this is the downtown. So that's the hard part na it's super cold and the trains are not working. So that's an additional burden and challenge. But yeah, kaya pa rin, kaya pa maglakad. A few inches later. Ayan guys, nasundo na tayo ni Alwin and ni Zion. Si Zion tulog na naman. Si Alwin. And ngayon nandito nga pala kami sa Costco gas station. Kasi dapat talaga pag winter, wag mo hahayaan na less than half yung tank mo. So dapat laging full or more than half, no? Kasi mapofrozen kapag konti yung gas mo. Kakaroon ng space kasi sa loob. Yan. And yun yung reason. Anyway, so yan ang ating journey for today. Grabe talaga ang buhay commuter. At least na napakita ko sa inyo kung paano mag-commute, 'di ba? Kahit at the end of the day, nasundo na ako ni Alwin. Pero okay na rin 'yon kasi grabe din yung pinagdaanan natin kaninang umaga. And yun nga, yung pauwi na rin. Kasi ganito na nga, minus 35 na nga, which feels like minus 45. Tapos sabayan mo pa ng mga sirang tren o kung ano man. So may mga nakikita nga akong post, syempre yung iba galit or naiinis, grabe, or frustrated kasi grabe nilalamig ka na nga tapos yung transportation system nagkaganon pa. Pero syempre, hindi naman natin masabi, parang part din talaga yon, may mga nagbe-breakdown na system, yung mga sasakyan nga, 'di ba? Ang daming hindi umaandar ngayon dahil super lamig. So baka naka-encounter din yung transportation system natin dito sa Calgary ng mga ganong problema dahil sa sobrang lamig kung ano man. Pero syempre yun nga, kawawa yung commuters yan. So balik commuter na naman tayo next week, pero i-enjoy ko muna itong weekend. Grabe. Parang feel ko ang haba-haba ng naging pasok ko kanina, kahit 2 hours lang yon. So bawi tayo ng pahinga. Buti na lang hindi na tumuloy yung sipon ko or trangkaso kasi kagabi talaga masama na yung pakiramdam ko. So isang bio-flu lang, okay na. So dala pa namin yon galing Pinas. Yan. So, I think dito ko na i-end ang ating vlog for today. So, sa mga nasa Canada dyan, different parts of provinces, stay warm po sa inyo kasi super lamig ngayon. And kung wala namang kailangan gawin outside, diba, stay na lang tayo in our home. Yan. Kasi grabe talaga ang temperature ngayon. Pero for this week lang. So hopefully next week it will get better. Lalo na din dito na naman si Haring Araw. So yeah, I'll see you on the next one. Peace!